Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan kayo naroon, kasama natin ngayong gabi, si Ed. Magandang gabi. Ayun, at mukhang dalawa lang tayo ngayong gabi. Kabakasyon yung dalawa. Ayun. Uh, anyway, today is Friday. Thank God it's Friday. Pero ano no? Malungkot dahil close down na naman tayo. Yeah. Close down. Kanina na doon kami sa excuse me, sa Cerritos Mall. Mm. Ang lungkot tingnan, yung unang-una pagkadating mo doon yung parking. Dati-dati pagka weekend yan, Friday, Saturday, Sunday, puno yung parking yan . Kanina wala, matamlay ang environment. Tapos kahapon, hindi ko alam kung kahapon din, nagawi rin kami banda ron, doon sa may Nordstrom. Yung loob, konti lang yung tao, para mas marami pa yata yung sales clerks . And even sa Pilipinas, no? Kasi kanina nag-Zoom kami. Halos karamihan nandun sa Pilipinas. Pumupunta rin daw sila sa meron kami isang kabats na nagpunta sa SM, no? Diba, usually SM, daming tao doon, daming tambahan. Sabi niya, yung dating volume ng tao na nandoon, siguro mga 10% lang ayan ang nandoon. Biro mo, nagbukas na. Yung mga may restaurant, yung may mga negosyo, ayan, di nabuhayan na naman ng loob, di ba? Hanggang tapos, ito na naman, nag-surge. Pagkatapos ayan, no? Although it's not nationwide, but yung mga apektado na lugar, yun ang naglo-close down, no? Ang problema, yung mga naglo-close down, yung mga state na medyo nag-surge, yun yung mga malalaking state. California, Florida, no? Texas, di ba? Yeah. So, ang malungkot yan tanungin natin ang ating mga audience. Kunyari ikaw empleyado ka lang o kaya nagtatrabaho ka lang. You are paid on a monthly basis. No? Siguro by this time, na-deplete na yung ano ba yung binigyan nila? Stimulus package ba yan? Stimulus. So, by this time, siguro, wala na yan. No? Yeah. O kaya, doon sa mga ibang may ipon, medyo nilagay nila sa, nila, no? Sa savings nila. Pero, ayan, dadating na naman itong panahon na walang trabaho, no? Ang mga swerte, yung mga nakakapag-convert doon sa yung trabaho nila medyo pwedeng work from home. Diba? Yeah. So, at least doon medyo tuloy-tuloy yung trabaho nila. No? Pero marami na babalitaan ko na because of the situation, maraming na lay off o kaya na furlough. Dahil nga, siyempre, yung kung ikaw rin mga business owner, you have to implement some means in order for the company to survive. Kung hindi, pare-pareho sarado. Diba? Yeah. Pare-pareho sarado. So, tanong natin sa ating mga listeners, anong ginagawa nyo dito sa panahon na ganito? Na, kunyari, wala kayong o kaya mga kaibigan nyo na nababalitaan nyo na medyo malapit nang ma-deplete ang resources. No? So ano bang mga alternative na pwede nating magawa? Yan. No? Hirap. Yeah, palagay ko by this time, kung halimbawa meron mang savings, kasi natatanda mo yung merong survey na ginawa
na pinost ko dyan sa Facebook. Yung typical household dito, pag tinanong mo kung magkano yung savings, or kung meron silang savings, ang pinaka mangilan-ngilan merong may savings siguro ng mga 4,000, no, pero bihira na yun, malaki na yun Right. 2,000 kung minsan wala nga Mhm. kung ang, let's say, pagpalagay natin savings mo 2,000, tapos itong nung nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ka ng stimulus, 1,000, pagpalagay natin 1,200, ilang buwan na yung nakalipas no? Yeah. Dito sa may Anaheim, kuminsan from time to time meron ako nakikitang yung mga eskwelahan, yung high school, parang siguro kamukha kahapon may nadaanan ako dito sa may Western. Mhm. Palagay ko nagbibigay ng tawag dito, food packages. Mhm. Mhm. Ang daming tents. Aha. So siguro yung mga mga magulang ng mga anak na nag-aaral doon. Yeah. Very sad, no? Very sad na talagang ganitong situation. Buti na lang, no? Gaya ng sinabi mo, no? Talagang kokonti lang ang may savings. Kasi ang economy ng Amerika is yung kaya ang economy naman natin maganda, no? Dahil mga tao they spend. Yeah. Kung hindi ka mag-spend, ang mga companies, mga manufacturers, lahat, ganyan, kukunti production. No? So, if people spend, umiikot ang pera. No? Umiikot ang pera from dun sa mga taong sumesweldo, ibibili nila ang consumer goods, yung mga consumer manufacturers naman, magre-replenish sa mga stock nila. So, mamanufacture pa rin sila o kaya magpo-produce sila, no? So paikot-ikot lang, paikot-ikot. Pero yun nga, no, if one cycle, no, is cut off, gaya nung paano kaming gastos ngayon, wala naman kaming kinikita, di ba? So maapektuhan ang manufacturing, no? Magle-lay off na yun, di lalong mga tao kumukonti ang gumagastos, no? Nagpapaikot sa economy natin. Kaya yan ang situation natin ngayon. So sa mga listeners natin, baka gusto niyo i-share kung anong naiisip niyo gawin, o kaya ginagawa na in order to stretch, no, kung ano meron sa atin o other alternatives na pwede nating ma-share sa ating mga listeners. Okay, bago tayo doon, batiin muna natin itong mga nag-ano sa atin. Magandang gabi kay Beth Rojas Mapote at si Joe De Lemus. They're both watching at mayroong mensahe si Beth. Good evening, Kuya Tony and Ed and all RF USA viewers. Kamusta po kayo? Sabi ni Beth, thank you my mate Venus Cruz Taplante for watching. Si Mandy Canoy Angeles ng Quezon City ay nanonood din. Anthony Borsi, good evening, sabi niya ganyan. Anthony, I think will be one of our guests sometime siguro next week, ano? Ito yung may negosyong parang tawag doon? Parang additive. Kung hindi ako nagkakamali siya yun, ano? Yeah, I think so. Yeah. So, nandyan din si Dante Sudyakal. Siguro we can ask Dante to join us in a few minutes. Yeah. Dante, by the way, is from Canada. Kalimutan ko kung anong part ng Canada. At balitaan niya tayo kung ano yung sitwasyon doon. No? Si Manny ng Toro Grill. Sabi niya, magandang gabi, Ed and Tony. Okay. I'm surprised na si Manny ay walang kanina ko na nalaman, walang Facebook page. I mean, walang Facebook account. Kaya ang lumilitaw dito yung Facebook account nung misis niya, si Emilita. No? Okay. Ginagamit niya. Okay. Naalala ko si Manny, no?
Manny, kontakin mo ulit yung philanthropist na nakilala mo. Baka o-order na naman ng ilang libong 1,000 plus yata yun. 1,000 plus na burrito yan. Burrito, tacos. Tacos. Tacos, And yun ang isa, isa sa mga I was listening to kagabi, actually ni-replay ko kanina yung one of our guests that will be with us this coming next Friday, isa sa mga niya, yung kasi yung ang topic niya doon sa Gines din siya, Gines din siya sa isang pero hindi radio station. It was only a Zoom meeting, and then they invited some guests, gano'n. Sinasabi nga niya yung mga taong because of this pandemic, ini-encourage niya yung mga meron, yung mga meron to give, during this time. Yeah. Kasi sabi, saan nyo dadalhin yun? Yung mga kayamanan nyo. Hindi mo naman madadali yan pagka namatay ka, Yeah. So in this time of need, doon sa mga taong nangangailangan, yun. You do something. Gaya niyan, yung mga nagpapakain, napakahalaga niyan. Dahil isipin mo, may itatawid nila maybe 2 meals, titipirin nila yan. Let's say kung binigay sa kanila ng tanghalian, hahatiin nila yan hanggang may hapunan pa, And siyempre yung mga tao kung saan meron sila nababalitaan na merong mga ganyan na binibigay, nandun sila, nandun sila. Kaya kung meron sa mga lugar ninyo at sabihin nyo, i-share nyo sa mga kasama nyong mga nangangailangan. Yun. So, sinabi ata si Anthony dyan. Sabi niya, Kuya, my business is not additives but a service process to rehabilitate diesel and gas engines aimed at reducing carbon monoxide emitted in the atmosphere. Okay. So, parang yung ang tawag doon, yung prevention of carbon monoxide emission sa atmosphere, yung produkto niya. Okay. So malalaman natin to in detail sa pag naging guest niya, pag naging guest yan? Baliktad yung sinasabi ko. Okay. Lobat. So, I think may schedule na ba? May siguro, baka yan. Meron ka naka-schedule for Friday, di ba? This coming week, yung doktor. So, siguro either Monday or Wednesday. Monday or Wednesday. Yeah. Kasi meron din akong nakitang naka-line up na for the interview. Yeah. So, hindi natin alam kung it's a Monday or Wednesday pa. Yeah. Okay. Confirm natin yan. Confirm. Okay. Ano yung sabi ni GDL? Sabi ni Joe, Beth Rojas Mapote, masamang balita, dumadami COVID cases sa mismong lugar natin sa Tansa, Navotas. May kilala nga ako na matay taga kaliwa. Beret ang pangalan. Kanina medyo malungkot din sa atin sa Pilipinas, maybe siguro ang intensity of concern dito medyo may paraan pa may paraan pa ng konti, and people here are generous, doon sa mga ibang talagang gustong tumulong, nakakahatid ng ng ginawa doon sa mga ibang talagang kapos at this time, pero sa Pilipinas daw talagang
Um, I think the private sector mukhang mabagal gumalaw, no? Ang gobyerno naman hindi naman Lalong mas mabagal. mas, either mas mabagal hindi gumagalaw. or hindi, or hindi nga gumagalaw. Or kung gumagalaw man, mali yung galaw. So, diyan sa Pilipinas, no? Pag ganyan ang economy, tao nagugutom. Ano yan no? May mga consequences yan. Yeah. May mga consequences yan. And, yung ang doktor na magiging guest natin sa Friday, ang ganda nung, niya, no? Yung talk niya about COVID-19, ano? Kasi yung situation na yun, ano? Yung situation na COVID-19, a lot of people slide to depression because of the situation, no? Yung mga iba hindi naman talagang depressed, no? But because they think of so much of where would they get the next meal, sabi niya. Yeah. Kaya very interesting tong doktor na guest natin sa Friday because kahit na think of all the questions that you would like to kasi psychiatrist ito, no? Yung pinag-aaralan niya yung mga moods ng mga tao, especially gaya na ngayon na may pandemic, no? Inaano niya no? He tries to explain in very simple terms, no? Why, kung ano ang magiging progress. Let's say kaya meron siya mga tips no? Na wag kayong, ganito gagawin nyo during this time of pandemic. Okay, magmumukmuk. Pero I was surprised, no? Because a lot of the things that he was telling, naano na natin, nabanggit na natin in one way or the other, na nabanggit natin. But coming from a doctor, no, na merong ano ba tawag ito, may authority, no, diyan sa subject matter na yan, iba ang dating. Yeah. Iba ang dating. And sinasabi nga niya listen to the experts, no? Huwag lang yung pagka meron kayo na isip o kaya na may narinig kayo, hindi niyo naintindihan, i-google niyo. Si Dr. Google. Si Dr. Google. Sabi niya yan, because sabi niya, sa Google, they can give you a lot of answers, no? But tama ba yung sagot? O nauukma ba sa inyong personal concern? Yeah. Hindi specific dun sa inyong problema, no? Yun, oo. No? So sabi niya, you consult specialist, you consult some person who has authority on the subject. Which is, no? Kasi tayo, Teka, saan ba siya based? Sa Pilipinas? hindi. Dito? Sa Washington siya. So, Okay. So, very excited siya to be our guest sa Friday. Yeah. And as a matter of fact, iniwanan ko sila, nagsusum pa sila, no? Marami kaming mga classmates. Ang daming tinatanong. Sabi ko nga, Dr. Jesse Ang, mukhang nagiging consultation itong itong Zoom meeting namin. Pero if you will give me the authority to collect from them, sige, sabi mo sa akin. Tawanan sila. But kasi very interesting. One question leads to another. Yeah. Ganun ba? So, parang napag-usapan nyo yung, kasi meron kang binanggit na sinasabihan niya tayo mga kasama ninyo, huwag magmukmok sa bahay, ano? Kung Pilipinas to, palagay ko, generally, baka hindi mag-apply yun, kasi, yung they prohibit the general public from going out of their houses. There's no other choice but to confine yourself at home. Magmukmuk ka sa bahay. Kamukha nung chief engineer ng Manila Broadcasting Company. May edad na to So sabi niya, naka-lockdown kami. He lives in Antipolo. Nung sinabi niyang naka-lockdown kami, nire-recall ko kung yung
let's say, areas nearby like Marikina, parang hindi naman naka-lockdown eh. So, ibig sabihin, obligado siya magmukmuk, ano? Kaya from time to time, well, almost every day, pagkatapos ko siyang nakapag-exchange kami ng text messages. Pagkatapos nun, almost every day, binibigyan niya ako ng updates yung tungkol dun sa COVID cases ng Pilipinas. Almost every day, ganun ang messages niya. Kung ganun, nakafocus talaga siya doon. Right. Eventually, I think he would, just be depressed just like the others siguro. That's true. Yeah. Ang sabi nga ni Dr. Jesse Ang, pinangunahan ko na, kasi pero maraming subject matter talaga. Yeah. Alam mo si Dr. Jesse Ang, sabi niya, Tony, if you would allow, talagang gusto niya on a regular basis no? Okay. Na mag-guest sa atin. Kasi ano rin siya semi-retired na rin siya. And may advocacy siya na gustong gawin sa Pilipinas. Yun nga, yung mga to rehabilitate yung mga drug addicts. So, yung kanyang experience sa kanyang practice is so wide, no? Na makikita mo sa mga sagot niya, kahit na anong tanong mo, alam niya sagutin. Yeah. And ang maganda, he used simple terms and at the same time give examples. No? Yeah. Kunyari, mga example niya. Kunyari, nag-away kayo mag-asawa. Nalungkot ka. Kaya, sabi niya, na-depress ka. Commonly, sinasabi mo, na-depress ka. Pero hindi naman depression yun. Sabi niya gano'n. No? So, mahusay siya mag-analyze. Yeah. Ganon. So, sa panahon na ito, may nabanggit ba siya tungkol dito sa Amerika, na maraming cases din ng depression? Yun nga, sa mga tao na ang ganda, sabi niya ganito scenario. Kung ikaw, gaya nga sinasabi mo, yung kaibigan mo, yung ka-text mo, text sa umaga, puro news ang sinasabi niya. Ang kanyang advice, makinig ka ng isang news sa umaga, isang news sa gabi. Huwag kang all day long, puro news ang pinapakinggan mo. No? Kasi sabi niya, you are putting yourself in a situation wherein talagang you are now being controlled by your environment. Ay iisip mo kung ano yung doon. No? Yeah. Kaya sabi niya ngayon, ang suggestion niya, gumawa ka ng routine every day. Kaya ang ginagawa natin, first in the morning, we exercise. Pagkatapos, yung mga ordinaryong ginagawa mo dati, huwag mong alisin. Yeah. No? And huwag mong baguhin. At you follow that, so that ikaw dapat libangin mo sarili mo. Yeah. Sabi no? Kasi kung magmumukmuk ka, didibdibin mo lahat yung mga yan, talaga madidepress ka. It will lead to depression. Ang problema nga doon, hindi katulad dito. Like, ako, yung practice kong every morning I go out, I go to the park and walk for about maybe 30 to 45 minutes. Hindi niya pwedeng gawin dahil naka-lockdown Hindi siya pwedeng lumabas. Or hindi ko alam kung he's using the wrong term, kung naka-lockdown ba o yung mga people who are over 60 are not allowed to go out of their homes. So kung gano'n, isa siya doon. Hindi siya alam mo, gusto niya maglakad, to get some fresh air. Hindi niya magawa dahil pinagbabawal ng gobyerno True. Malaking bagay yung nakakalabas ka That's true. Yung makakita ka, may nakikita kong ibang tao. Yeah. No? Nakakita ng ibon. Oo. Kung halimbawa, pareho lang kayong mag-asawa nakikita everyday. Mag-aaway pa kayo. Bantang huli, ganun na mangyayari. So,
Hindi ko alam kung talagang ang lockdown sa Pilipinas talagang akala ko noon merong baga sa sasakyan merong Mayroon parang exception. hindi, merong araw kang pwedeng lumabas Ah, based on ewan ko, ID o ano yung parang there was a time parang they implemented that, I think. Yung parang may color coding pa nga. may color coding, di ba? Yeah. So, kasi mahirap talagang makalaboso sa bahay. Sa loob ng bahay. Talaga mabubuwang ka talaga. Kaya nako talaga maraming ito ang tinatawag nilang new normal eh. Yeah. Kaya dapat talaga we have to seek the advice of people who can help us. Yeah. Kaya I think importante din, halimbawa, you're given the opportunity to go out. Siguro, let's say, for just an hour. Take advantage of that, ano? Yeah. Now, kung 1 hour a day, I'm sure it's not enough, but it would surely help. Ngayon, yung mga ibang who cannot do that, now I'm beginning to understand na kung minsan yung mga iba, they seek someone to talk to. No? Kaya ngayon, hindi ako bakit. Importante yun, ano? Meron silang nakakausap siguro na iba. Yeah. Miski na over the phone. No? Yeah, isa sa mga suggestion din ni Dr. Jesse Yang. Dahil nga sabi niya ganyan, wag mo sasabihin sa akin na wala kang magagawa. Marami kang magagawa. All your friends, your relatives na hindi mo na matagal mo nang hindi na start a conversation. Ganoon. Mga classmates mo, ganoon. So, sabi niya, marami kayong magagawa. Start a group. Para let's say on a regular basis, on a weekly basis, once a week, at least meron kang looking forward to do something or excited ka. Yeah. Naku, maririnig ko rin naman yung mga kamag-anak ko, kaya mga classmates ko, mga batchmates ko. So, those are things. Naku, minsan, para bang hindi natin pinapansin, no? But it makes a lot of sense, no? Yeah. Para to keep our sanity. Yeah, yeah. Ayan. Ayan, sino ba ang sumama sa atin? Teka, pinapasa ko lang yung code kay nandyan si Paul ba si yan? Paul Gerardo, Tagal na natin hindi naririnig si Paul, ha? Si Noel Gupitan, ito yung bossing namin dyan sa LAX. Oh, gano'n. Okay. Si Agnes, nandiyan. Agnes. Baloyas. Hindi yata lumitaw sa akin. Hindi lumitaw siya. Yeah. Pero sa akin, hindi lumitaw yung binanggit mo rin pangalan. So, patas lang tayo. Yeah. Okay. So, ayan, if you have something in mind, no? Kung paano natin ma-stretch ang budget natin during this time of pandemic, no? Share it with us, no? Alam mo, kung minsan, a lot of people siguro, I'm just speculating, no? A lot of people, kasi tayo dito sa Amerika, it's a credit economy. No? Marami tayong credit card. And I guess, a lot of people are using their credit cards, no? To purchase essential goods. Yung mga essentials na pagkain, ganyan, which normally hindi nila ginagawa, sigurado yan. Yeah. Yung mga cards nila, they reserve it for something that they would probably material things na hindi naman pagkain. No? Yung pagkain, meron ng sa sweldo nila, meron ng budget yan eh. Diba? So, ako, I'm just guessing. No? A lot of people are using their credit cards. No? There will come a time, because of this pandemic, na tumatagal, siyempre, ma-reach mo rin yung limit mo eh. Yeah, of course. Yeah.
And Tsaka wala ka ng pambayad eh. that's true, no? No? So ano mangyayari niyan, Yeah. no? Di pera pa sa manufacturing, the financial sector, parang mangyayari ulit yung binana ni Obama. Mhm. Nung time na, di ba, nagkaroon ng financial crisis dahil noon masyadong lax ang mga financial institutions sa pagbigay ng mga credit, yung mga maraming bumili ng bahay, hindi naman walang guidelines that yung mga binibigyan nila ng credit alam nila na hindi makakaya. But despite of that, binigyan nila, no? Kasi mga financial institutions pagka nasarado yung transaction kita na sila eh. Yeah. Wala na silang pakialam kung anong mangyari doon sa ginrant nilang loan, no? So, ayan no. And again, maraming talagang pwedeng mangyari, no? Kaya these are the things that kuminsan yung hindi mo rin hindi mo rin kayang iwanan sa isip mo na this will happen. Yeah. This will happen. Kaya yun nga siguro dasal na lang natin dyan mahinto ang pandemic at the same time ma-resume na ang economy para medyo bumalik na tayo sa talagang hindi new normal, yung normal na talagang natin. Okay. Diyan sa nga pala, may mga balita rin nanggagaling sa Pilipinas since mahirap nga yung buhay. Yung crime rate tumataas. Dumadami yung holdapan, dumadami yung akyat bahay. Saan yan? Sa Pilipinas yan. Pilipinas. So, may mga specific area na ba? palagay ko generally nangyayari yan sa Metro Manila area. Okay. Ayan, may sinabi si Mandy. Yan si Manny. Si Manny sabi niya, in India, they tried different kinds of medicine they use for testing. A BBC investigation has found that 2 life-saving drugs used to treat COVID-19 patients in India, remdesivir and tocilizumab, are in short supply and being sold for excessive rates on a thriving black market. Okay. Parang itong alam mo maraming tao, maraming kumpanya rin take advantage of this situation gaya niyan kung ma-prove yan na talagang ginagawa diyan sa India, no. But as of this time, no, ang si Dr. Fauci, no, siya ang talagang medyo may authority diyan, medyo talaga malawak ang kanyang experience diyan. Ako from my limited knowledge of pharmaceuticals, because I work with a pharmaceutical company for about 20 years of my life, no? Yung pagka nag-introduce ka ng new drug, meron tinatawag na phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, no? Drug testing. Kaya nila ginagawa yung drug testing kasi unang-una yung sa first phase 1 medyo baka sa mga dagalang muna yun. Sa rats. Pagkatapos pagka wala silang nakikitang hindi namamatay yung mga daga, yung mga inipig nila, tatry nila sa a limited person. Okay? Ngayon, pagka nakita nilang walang masyadong side effect, walang okay, nagre-react, magiging stage 3, no? Ibig sabihin mas marami ng konti na, Ngayon, pagka marami na sabihin merong isa nagtae. No, side effect, no? Yeah. But only a few, no? Only a few. Merong mga iba sumakit ang ulo, no? These are common side effects, no? But sabi nga sa pharmaceutical, it outweigh the advantages versus the disadvantages o kaya side effects.
So gagawin nila phase 4. Nako, marami na yan. It will involve a lot of people. Para talaga malaman kung ano ba to. Is it a good drug? Is it effective drug? And of course, if it is a safe drug. Kasi pagka binigay mo sa lahat ng tao yan, pagkatapos hindi mo talagang napag-aralan o kaya hindi mo binigyan ng malaking study, kung ano sinikat ng isang pharmaceutical company, yan ang ikababagsak niya dahil maraming diyang magdidemanda, lalo na dito sa Amerika. Di ba? Yeah. Kaya they're very careful. Kaya yung vaccine na sinasabi nila, it will take time. Yeah. It will take time. Hindi, yung mga gaya nitong sinasabi nilang ganito, of course, no? Baka sa mga ibang tao, effective yan. No? Pero hindi mo rin alam kung ano ang long-term side effects. Yeah. Kasi merong mga ibang, kaya kami nung nasa pharmaceutical kami, no? After 2 years, doon lang nadidiscover yung mga long-term side effects. No? Kaya tinatawag nilang merong black label warning. No? Pag sinabing black label warning, basta't meron kang ganitong condition, hindi ka pwedeng bigyan ito o kaya hindi ka pwedeng mag-take nito. Kasi sigurado either malaking anong damage sa'yo, baka mamatay ka pa. Yan, no? So, yan ang ano no? Yan ang mga dapat tayo maghintay. Dapat tayo maghintay and then hintayin natin yung mga updates ng CDC, no? Department of Health para tayo guided ng gusto. Ang kaso, ang sama dito sa bansa natin ngayon, sa Amerika, nahahati. No? Nahahati. Dahil ang White House, ibang sinasabi sa sinasabi ni Dr. Fauci. No? Kaya yung mga ibang tao, makikita mo talagang, makikita mo rin sa social media, Ed. Who shall we follow? Yeah. Ganun Yeah. Doon na mga ano nila, na-frustrate na rin sila dahil so many information is being fed. Yeah. Hindi na nila alam kung saan sila maniniwala. Kaya ganyan ang situation dito. We cannot contain the spread of coronavirus because yun na nga, parang kanya-kanya Kanya-kanyang diskarte. Si Wells Cargo, sabi niya, good evening po sa inyo, sa lahat ng listeners. Si Joe De Lemus, meron siyang mensahe, pakitanong kung may kilala kayo sa Canada, yung box na supposed to be showing ABS-CBN channels ay biglang nawala and instead it's showing Chinese shows. Mukhang totoo yung sinabi ni Attorney Waldy Carbonell na Chinese businessmen will take over ang ABS-CBN. Talaga naman si Digong, sabi niya ganun. Ganun ba? Meron ba? Sa Canada? Si ano ba? Magsasign in ba si... Hindi ko alam. Sinend ko sa kanya yung link? ID. Hindi pa siya, baka naging busy. Ito yung link natin sa Canada. But let's see. We still have about 15 minutes to go anyway. Right. Si Beth, mukhang sinagot si Joe De Lemos tungkol doon sa sitwasyon doon sa Nabota. Sabi niya, oo nga, kapitbahay namin yun. Si Beret de Guzman, kaya baka ma-quarantine ang tansa kaliwa. Kaya ingat lang. Yan. Yeah, alam ko rin yung tansa na yun. Dahil nung sa Pilipinas ako, nung pharmaceutical rep ako na, isa sa mga teritoryo ko yan. Yeah. Kaya ingat kayo dyan mga kababayan. Ako, mahirap. At meron nga tayo sanang i-imbitahin, pamangkin natin na who experience being hospitalized, being treated with COVID. Nag-beg off muna siya sa akin. Sabi niya, Tito, much as I want to be with you, sabi niya, baka yung mga audience niyo doon sa first 20 minutes walang maintindihan sa akin. Siguro baka affected yung boses niya. or baka ubo ng ubo. Yeah. Yeah. Kasi
based on yung senior niya sa Facebook, ganun pala no? Ang protocol Kahit na positive ka, kunyari nandun ka sa hospital, no? Kahit na positive ka, pero yung stay mo sa hospital, gumrabi ka, no? Gumrabi ka pagkatapos talagang they have to maybe put you in a ventilator for some time. Pagkatapos binigyan ka ng mga medications, no? And then nag-improve ka, no? Ngayon, pagka nag-improve ka, nakikita nila medyo you can walk around, no? Medyo malakas ka na versus dun sa mga the time na dinala ka sa hospital nung first time. Kahit na positive ka pala, i-discharge ka. No? And then magwa-quarantine ka lang sa bahay. And then doon ka magpapagaling. Siguro the reason being kasi to free up space. Kasi okay ka no? Na kumbaga sa na overcome mo yung medyo nalabanan mo. So, yun ang mga situation. No? Ako hindi ko alam yun Sa Pilipinas palagay ko yan, ano? Oo. Sa Pilipinas. Sayang no? But anyway, meron din tayo magiging guess naging rin siya, na-infect din siya ng COVID-19, ano? Siya, sheriff. At Hindi to si Sheriff Ed, yun na guess natin. Hindi, iba to, sheriff sa siya. I think he has fully recovered. I think he's intending to go back to work around August yata, next month. Okay. So magandang guess natin yun, no? Talagang marami tayong tanong. Maraming hindi mo ba natanong yung pamangkin natin kung paano niya nalaman or kung paano siya na-infect? Ang mga initial symptoms niya, nawalan siya ng ganang kumain. Pagkatapos, wala siyang panlasa. Wala siyang panlasa. Pagkatapos parang yata nagsisigip na yung throat niya na even she wants to take in food, parang hihirap na siya. Ayaw pumasok. So, alam ba niya kung meron ba siyang tawag dito, suspecha kung paano siya na-infect? Hindi ko natanong talagang medyo hindi ko man siya nakausap So, matter of fact, lang kami. Text, Messenger. Text exchange lang kami. Yeah. Kaya, so, sabi ko, sige, I'll let you rest, no? Once you're fully recovered, let me know. So, yun, no? We're anticipating na baka in a few weeks or months, natin siya. Guess din natin siya. Yeah. Sabi ni Joe, yung anak ni Senator Villar na cabinet member ni Digong, mukhang naputol. may siguro may karuktong pa yan, Sabi niya, kawawa ka sa Pilipinas pagka nag-COVID ka at mahirap ka. That's for sure, Kasi yung mga first cases ng mga na-COVID doon, parang ang binabayaran nila yung hospital bills, I think umaabot ng mga 3 million pesos, So kung ikaw ay average worker, how can you afford to pay that much? Yung mga ibang cannot afford to go to the hospital, they just stay home hoping for the best na they overcome. Yeah. Pero yun nga, kung talagang if the situation warrants na kailangan mong to be in a ventilator, yun ang masaklap. Yeah. Si David nga pala, nandyan din, Si David C. Sabi niya, happy weekend to you. Mukhang nagpapaalam na sa atin, Sabi ni Joe, may COVID. Dami naman sa Malacanang na dapat maawa.
Alam mo, talagang ganyan eh. Yung mga masamang damo daw eh, talagang hindi na tinatablan. Para dito. Ah, ayan, ayan. Ayan, naputol nga yung ano yung unang ano ni Joe. Yan, naputol. Yun. Okay. So, uh, hmm, Tungkol, mabalik tayo doon sa, ito, teka muna. Ito, si Mandy may mukhang update siya. No? Yung balita ni Wally Carbonell, I think fake news. Hindi pinapansin, hindi nabalitaan, walang follow-up news. So, bakit in-check yung lumalabas? kaya nga dapat sigurado na. And we can only confirm kung Yeah. let's say kung makuha natin si Sajid Yeah. sino ba? Sajid ba? Sino ba to? Si Dante Zodiacal. Dante. Oo. Hindi, teka muna. Si Joe yata mismo mayroong box sabi niya di ba? Parang ganun ang Hindi, pagka-intindi ko yung sa Canada Canada daw Tanong, pakitanong kung may kilala kayo sa Canada. Yung box na supposed to be showing ABS-CBN channels ay biglang nawala and instead it's showing Chinese show. Ay, siguro nga, no? Baka sa Canada. Canada. Kasi alam ko marami dyan sa Canada mga Chinese but most of them are either from Taiwan or Hong Kong. Okay. At hindi ko lang alam kung yung mainland China marami doon. Pero alam ko Hong Kong and Taiwan. Marami. Vancouver, dyan sa saan ba kami nagpunta noon nila Albert Salita doon sa uncle niya ron punta kami sa downtown maraming Chinese, alam mo naman mga Chinese, mga negosyante. Yeah. Marami silang mga fruit stand doon, yung mga, alam mo na, ganyan. So, karamihan sa kanila, mga negosyante. Yeah. Si Don Del Pasion, sabi niya, hi Tony, stay safe. Yan, si Dondel. Dondel, kamusta ba dyan? Saan ba siya? Saan? Sa Pilipinas siya. Okay. Ito yung kaibigan din ni, di ba? Jimmy? Jimmy Sarenas. Hindi ba to? Yeah. Oo. Dondel. Oo. So Dondel, kamusta? Kamusta ang negosyo dyan? Epektado ba ang negosyo o okay lang? Let me know. Ayun, sabi ni JDL. Kasi Sir Mandy, kalaban ni Digong yun. Kaya babawalan ang media. Alam mo na, patay ka. Alam ko na kung ano ibig sabihin ni, ni Joe. Magkalaban nga talaga tong si Digong at saka si Wally Carbonell. Ever since. In fact, hindi ko alam kung sino yung nagyaya ng duel. Yung parang quick draw. Nandun niya si Duterte. Hindi ko alam kung sino yung naghamon. Ang pagkalam ko parang si Duterte yata ang naghamon Okay. So Duterte specified the day, time, and location. Itong si Muslim to si Wally Carbonell. So matapang ang mga Muslim, di ba? So nagpunta siya doon on the specified date and time and place. Nandun siya. Hinintay niya pumunta sa Digong, but Digong never showed up. Ayun. So mahal na mahal niya sa Digong. Tsaka maraming I'm more inclined to believe that what he said about ABS-CBN, sino ba to? Si Wally Carbonell, may katotohanan, Kasi maraming maraming information na nagagather to being a journalist. Matagal na to Even during the time of Marcos, nandiyan na yan Bumabanat na rin yan So maraming maraming information na nag-feed sa kanya. So may sabi ni Don Del, batchmate
sa San Beda. Yun, si ano yun, ano? Si 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 Jim. Jim. Yeah. Sabi ni David, yung Bank of America branch dito sa Bellflower Boulevard and Ramones Street has a sign, this financial center is temporarily closed. It's been a week. Don't have any follow-up news. Ang hinala ko dyan, baka merong isang empleyadong na-infect and I think they are disinfecting the place. Kaya sarado, ano? Siguro. Yeah. Yeah. That's the only reason, no? Yeah. Para magsarado sila. Yeah. Kasi a lot of, hindi lang mga bangko, even yung mga, gaya nga nabanggit mo last time, yung mga Starbucks, no? Yeah. Once meron talagang nagkaroon ng case doon, they have to disinfect. They have to disinfect and at the same time close the store temporarily hanggang papasok siguro ang Department of Health to determine, no? Kung it's safe na. Yan. Sabi ni Dondel, apektado ang negosyo even sa pharma. We don't have new prescriptions because doctors don't have clinics. Business is more on prescription refills. Yan. Ano na nga ba yung sasabihin ko? Yung kamukha ngayon, ano, since we are in a very difficult situation, meron nga tayong pandemic, yung mga ibang doktor dyan, I think it's about time for them to consider yung, ano tawag doon, yung Yung teleconsulting. parang gano'n, no? Parang telemarketing. Parang gano'n. Kasi yung ibang pasyente, you cannot blame them if they, if they refuse to see their doctors because of fear of being infected. That's right. If they go and proceed to the doctor's office, you can never tell kung sino yung infected doon o hindi. That's right. So I think, pati yung practice nila, I think would benefit a lot kung meron silang ganun, ano ba yun? Yeah, sinabi ni Dr. Kusi yan eh. Yeah. Ang ano diyan, kahit na ako mismo eh, no? Before nag-lockdown, I was supposed to have my kasi every quarter naman standard yun sa Kaiser, no? Yeah. Kaya may sakit ka, wala kang sakit, they test your blood, no? Blood sugar nyo to determine kung okay yung blood sugar mo, yung cholesterol mo, and so forth. So, meron akong naka-schedule eh, no, bago mag-COVID. Pero sabi ko doon sa tumatawag naman sila, no? Your schedule for your lab test, ganyan. Do you want to come in? Or do you want to postpone? Yan. No? So, sabi ko, postpone ko na muna. No? Yeah. Pati yung x-ray ko, no? I was asked to, yung bone density, kung tawagin nila, no? Tinawagan din ako. Sabi ko, postpone muna natin. So, habang ang sa akin lang, no, pagka if we are afraid, no, to go to the hospital, gaya noon, na kailangan kayo mag-blood test. Kasi, dapat minomonitor niya, no? Kasi kung mataas, then they will put you in medication. But, ngayong situation na ito, no, kasi pag hindi tayo nag-ingat sa ating health, no, let's say ito temptation ito di ba? Pagka nasa bahay ka, wala kang ginawa kundi kumain eh. Di ba? Yeah. So dapat may self-discipline tayo, no? And yung mga bawal sa atin, tuloy natin, huwag natin kakainin. Kasi takot tayong pumunta sa hospital, so hindi tayo na-check, no? Yeah. Hindi tayo na-check. So, may possibility na hindi natin alam kung tumataas ang sugar natin o hindi. No? Although there are some diabetics, meron sila nung sugar testing. No? At least meron sila nun. No? Pero kung wala ka nun, kung hindi ka naman pinescribe ng ganon, then you will never know na mataas na ang sugar mo. No? Yeah. O kaya yung, at least dito, merong mga blood pressure apparatus na digital sa bahay that you can check your blood pressure. Di ba? Yeah. So, I think it's also important na we have to maintain self-discipline para yung health natin medyo ma-maintain natin. Kasi ayaw mo nga pumunta sa hospital doon sa mga test.
kung magkasakit ka naman, bigla kang dinala sa ospital, ayun, ganun din. Lalong gumrabe, baka mamaya katabi mo yung floor ng mga COVID patients, di lalo ka na-expose, di ba? Yeah. Yan. Telehealth yata ang tawag dun no? Telehealth. Parang telehealth. I think talagang very useful to dahil lalo na yung isang doktor ni Babes. Napansin ko pagka pumupunta doon siya doon sa doktor na yan, wala namang ginagawang wala naman chinecheck na yung hindi, very basic, chinecheck yung blood pressure tsaka yung ano tawag doon, yung ginagamitan siya ng stethoscope. Siguro yung heart rate, Other than that, wala naman karamihan yung nire-review yung test results ng blood work. Tapos kung merong pagbabago, i-adjust siguro yung milligrams ng gamot mo, no? All of this can be done through telehealth. Right. 'Di ba? Mas safe pa both for the doctors and the patients. Right. No? Parang marami pang hindi ano yun siguro, kaya siguro hindi nila ginagamit. They have to pay parang A fee. to be able to to Access. have this Technology. oo. Pero maganda yun. Yeah. Magbabayad ka nga kung hindi naman nawawala yung pasyente mo. Right. No? Nakapag-blood work ka na ba? Nakapunta ka na ba ng lab? Recently, hindi. Pinapospone ko. During the pandemic, hindi pa? Di pa. Ayoko. Kami, Ayoko muna. ha? Ayoko muna. Kami naka-schedule kami pero natatakot nga ako. Basta dapat ka talaga dapat talaga i-monitor mo. Ha? O kaya yung talagang pero tanungin mo kung are there a lot of patients? Hindi, palagay ko meron naman silang protocol kasi before the pandemic talagang laging busy to marami silang upuan doon, tabi-tabi kayo, pero during this time siguro they're following some guidelines. Right. Kumukha kanina, dapat pupunta ako ng Guitar Center doon sa may Cerritos. Sila yung pinaka-busy doon kasi sila lang yung may mga customers na nakapila sa labas. Hindi ka mukha dati, pasok ka lang. Right. Ngayon meron siguro nililimit yung number of customers doon sa loob. Right. So I'm assuming ganun din siguro sa pag-blow. I'm sure may social distancing sa lahat ng mga necessary precautions. Ang hirap mabuhay ngayon. Maraming Marami kang iniisip talaga. marami kang ginagawa, no? At dati mong hindi ginagawa. Pero maganda yun. Yun nga, isa sa mga routine mo yun. Kamukha nung pagka lumabas ako, let's say yung tawag dito, lakad ako sa park, pagbalik ko, automatic yan, dilinisin ko yung smartphone, yung susi. Ang pinakamabigat dyan, yung matindi, yung pag nag-grocery ka. Lalo na kung marami yung ginrocery mo. Right. Nako, kakapagod. Pagod talaga kayo kanina. Nag-grocery kami. So, punas dito, punas doon. Ayun, nabasa na ba natin itong sinulat ni Dondel? Yung tungkol sa prescription? Oo, nabasa natin yan. Okay. Apektado yung negosyo. Ito meron bago si David C. Sabi niya, the DMV office is open, but this time, the lines are 3 times longer. Wait is much longer. For those who apply for appointment, have to wait for 2 months. Wait, wow. So, talagang pero mo yan, no? Ang laking inconvenience na yun, no? Ito nangyayari. Even before the pandemic, parang mahirap na rin makipag-transact dyan sa DMV. Hindi ko alam bakit gumanon, Kasi siguro dahil nga ngayon there are a lot of people talagang they wait for the last minute merong mga iba dyan yung mga gustong kumuha nung yung ID, yung new ID. Yeah. Kaya pera pa dun sa mga kumukuha ng lisensya.
kumukuha ng mga registration, yun ang nakakadagdag. Yeah. Kung minsan yung mga yon, yan yung last minute naghihintay, nagkakasabay-sabay ngayon yan. Kaya dumadami, mahaba ang pila. Kaya yung mga normal na talagang transactions na ginagawa nila, nadadagdagan. Yeah. Yung ID na yan, panggulo lang yun eh. Kung ako, kung si Biden manalo, dapat tanggalin niya na yun eh. Diba? Yeah. Anong pakinabang nun? Pera. Yun na nga, pera. Oo, Pera. pero Siyempre, yung inaano nila dyan yung kasi merong ano yan, yung ano ba tawag ito? Tamper proof na ano na parang it will also be easier for yung ano ba yung mga gwardiya dyan sa ano sa airport, TSA. TSA, no, to determine kung ano ba yan, fake ba yung ano mo, ha? Baka mamaya nalusutan sila ng isang magbobomba sa eroplano. Yan. Yun ang mga ano nila dyan eh. So, merong ano eh, may pros and cons eh. Yeah. Pero kasi mga tao rin naman, no, kasalanan din natin kung bakit hindi, kung gusto mong kumuha ng ganyan, dapat you have, ano. Saka ano eh, you know, yung pagka na-schedule na gano'n, at least maano eh, no? Kasi yung mga iba doon, hindi nga nagkumukuha ng appointment. E di, siyempre pupunta doon, walang appointment. So, pipila talaga. Oo, makaramihan gano'n eh. Ayaw kumuha ng appointment. Gusto, ano. Kaya kung minsan nandun, nagkakasingitan. Kung minsan kami nagagalit din dyan eh. Ayan. Si Beth Rojas, sabi niya, pakibati po si Linda Pornela, Magkalas, July 19 ng San Diego, Christy Cristina Alumia ng Cavite. Mga may birthday siguro to, no? July 20. Happy blessed birthday mga BFF and Kuya Ver Aquino ng Florida. Happy birthday. Salamat po. Sabi ni Joe, may Quest Diagnostic Center ba diyan sa LA? Doon ako nagpapa-blood test. Yeah, meron dito. Diyan din ako nagpapa-blood test. Mandy, ang sabi naman ni Mandy, kaya lang bago ka usapin ng doktor via Zoom, bayad ka muna ng consultation fee through online. I don't know how it works dyan sa Pilipinas. Siguro dyan iba eh, no? Dito kasi binibil yung insurance eh. Right. Binibil ng doktor yung insurance namin. So dyan, I don't know how it works. Siguro kasi a lot of them private practice. Yeah. Kaya ganyan, no? Ganyan. Doon sa mga doktor na may private practice pagkatapos wala kang insurance, Yeah. ganyan ang gagawin mo. Yeah. Pero marami na rin doon, alam ko may medical insurance. Kung may mga basic test lang or basic consultation, palagay ko ganun din ang process. I think they will bill yung medical insurance mo. Yeah. So, yeah, hopefully, no, meron ang lahat covered ng mga insurance doon. Ngayon ang very important na talagang you take care of your insurance, yung health insurance niyo, dahil pagka tinamaan kayo, yun lang ang makakaano sa inyo, no? Makakatulong sa inyo. Yeah. Si Beth, meron siyang comment. Saka di naman nang nag-drive kaya din po hindi ko maintindihan. Medyo hindi ko maintindihan eh. Saka di naman nga nag-drive kaya need din po ng ID ng iba. Okay. Okay, yeah. Meron ng California ID. O kaya yung driver's license. Siguro yung sinasabi niya, baka yung mga kumukuha ng driver's license, di ba? Din po ng ID ng iba. Hindi, ang palagay kong ibig niya sabihin yung mga iba naman hindi nagda-drive pero kailangan ng ID.
Meron na yun eh, di ba? Yung California ID, Hmm. di ba? Kung hindi ka driver, yung California ID that doesn't serve as a driver's license, Oo. di ba? Baka yan yung sinasabi niya. Marami kumuha ng mga Yung ganon. Oo. Okay. Yun na nakakapadagdag, di ba? Pwede. Yung mga ganon ba, hindi pwedeng mail or online? Palagay ko pwede. Palagay ko pwede kasi yung lisensya pwede eh. Renewal. Not unless you're due for eye test. That would be the only time for them to request you to come in. Right. Pero kung yung renewal lang, either you do it online or sa mail. No? Ako, registration ko sa kotse Online. online. Yeah. Hindi na ako nagpupunta ron. Ba't ka magpupunta doon? Pipila ka pa. Yeah. Okay, uwi na. Uwi na, ba? 9:40 na pala. Bilis ng oras. So anyway, babalik kami next Monday at habangan nyo. At marami tayong guest na naka-schedule for next week. And i-prepare nyo yung mga questions ninyo dyan. Ano mga gusto nyo itinatanong. At lalo na kay Dr. Jessie Ang. No? She will be with us come Friday next week. Okay, maraming salamat and have a safe weekend and ingat tayo lagi. Be in the best of health. Okay, kita-kits on Monday ulit. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sige po. Paalam.